Unang beses niyang maligo sa bahay ng nobyo niya, hindi niya inaasahan na may isang manyak na biglang pumatok sa pinto. Sa simula, inakala ng dalaga na ang nobyo niya ang dumating, kaya masaya siyang lumapit. Ngunit nabuksan niya ang pinto. Nakita niya ang dumating pala ay isang lasing na lalaking nasa edad mid-apat na puti. Una niyang tiningnan ang paligid, pagkatapos ay sinipat-sipat ang dalaga mula ulo hanggang paa. Parang gusto niyang namunin siya ng buhay. Phil, may bagong babae pero hindi man lang sinabi sa akin. Pagkatapos, hinubad ng lalaki ang kanyang coat. Naghahanda para gumawa ng masama sa babae. Sinubukan ng babae na humingi ng tulong. Pero dahil sa kanyang kapansanan, hindi siya makasigaw. Sa mga sandaling iyon, ang nobya niya ay nakaupo sa ibaba. Biglang nakita ang dalawang magkayakap na anino sa kortina. Agad niyang naramdaman na may masama at pumasok sa kwarto. Kinuha niya ang mantel sa tabi at pinigilan ang karahasan ng lalaki. Habang sinasaktan niya, sinabihan niya ang babae na umalis agad. Hindi mapapanit si Xiao Jing sa kaligtasan ng nobyo. Gusto niyang hilahin dito palabas. Pagkatapos na inansuntok si Aji, ginamit ang mesa sa tabi para pabagsakin ang lalaki. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Xiao Jing papunta sa kalsada. Ang dalawa, nagulat na gulat, ay nagtago sa isang sulok. Hanggang sa tuluyang kumalma ang kanilang damdamin. Saka lamang sila pumunta sa istasyon ng pulis para mag-ulat. Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinabi ng pulis na kailangan ng salaysay. Kaya pinala si Aji sa kabilang kwarto. Iniwan si Xiao Jing nang nag-iisa sa silid ng interogasyon. Sa oras na iyon, lumapit ang isang matandang pulis na may ubal sa buhok. Siya ang kinanang matandang manyaki sa istasyon ng pulisya. Nang malaman niyang may problema sa pag-iisip ang dalaga, nagnining ang masamang intensyon sa kanyang mga mata. Umasok siya sa silid ng interogasyon. Kunwaring sinabi na kailangan i-verify ang sitwasyon. Pilit niya linubad ang jacket ng dalaga. Puro kabastusan ang sinasabi niya. Dahil sa takot si Xiao Jing, yakap na lang ang sarili at nanginginig, pero binaliwala nila Ogi ang takot niya. Sadyang pinaalis ang batang pulis sa tabi, at umupo sa harap ni Xiao Jing. Sinimulan tanungin ang mga detalye ng pamumulestya. Napakabastos ng mga tanong, parang may halong panunusul pa. Parang sinasadya niya ipaalala kay Xiao Jing ang mga masakit na alaala. Parang masatisfy ang sarili niyang baluktot na pag-iisip. Inawakan niya ako. Itinaas niya ang palda ko. Palda lang ba ang itinaas niya? Pati panty. Saan napunta ang panty? Hindi na matiis ng Hao ang nangyayari sa tabi. Agad niyang pinigilan ang pagtatanong ni Lologi. Samantala, sa kabilang panig, si Aji, habang iniimbestigahan ng mga pulis, ay inilarawan din ang mga katangian ng suspect. Bagamat hindi niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Ang suspect ay matipuno ang pangangatawan at may totoo ng bituin sa kanyang kamay. Itim na bituin. Aling kamay. Kanang kamay. Pero sa mga sandaling ito, hindi nila alam na ang suspect ay hindi ibang tao, kundi ang kapitan ng kanilang presinto. Sa mga oras na ito, nakatayo siya sa labas ng pintuan ng silid interogasyon. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos magtanong ng ilang tao, lumabas din sila. Nalaman din ng dalawa na gusto silang saktan. Biglang nagalit ang kapitan. Ang babaeng ito ay tao ni Ate Ling. Isa siyang pokpok. Ang ganda ng alaga ni Ate Ling. Nagbayad na ako. Nagbigay pa ako ng dagdag na 200. Ang babaeng ito ay may plano, kasama ang batang iyon sa pag-atake sa pulis, at binaliktad pa ako. Lalong nagalit ang kapitan habang iniisip ito. Inutusan niya ang ina na bantayan si Aji. Siya naman ay kinuha ang ulat at naghanda upang harapin si Xiao Jing. Habang si Naogi ay masayang sumusunod sa likod, malinaw na inisip nila na ang babae ay isang prosti. Ang kapitan ay nakaupo sa tapat ni Xiao Jing. Muling naglabas ng 500 piso at inilagay sa mesa. Nanginginig si Xiao Jing sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, napagtanto niya na siya at ang kanyang nobyo ay nahulog sa isang makakatakot na bitab. Wala pang pelikula. Mapaparamdam nito sa akin ang kilabot mula ulo hanggang paa. Hindi lang puno ng karahasan at dugo. Hindi lang puno ng karahasan at dugo. Matinding eksena. Ito ay ang pelikulang pagkamatay ng tagapaghiganti na ipinanabas noong 2-0-1. Agad napansin ni Aji na may kakaiba habang iniinteroga siya. Dahil sa nitrato sa mesa. Nakita niya ang isang lalaking may totoo ng bituin sa kamay. Dagdag pa ang pulis na patuloy na nakatitig sa kanya sa pintuan. Nadududa si Aji na nasa panganib ang kasintahang si Xiao Jing. Kaya't mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa silid ng interogasyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya mismo ang maraswang kilos ng dalawa. Galit na galit si Aji at gustong pumasok. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis na dumating. Kahit anong gawin niya pagpupumiglas, wala itong silbi. Ibinikti ng mga pulis si Aji sa biga ng bahay. Pinilit siyang panoorin ang eksenang inaabuso ang nobya niya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, biglang makatanggap ng tawag si Hao Jie. Hindi para prosti ang babae. Kasunod nito, dumating din ang impormasyon mula sa presinto. Malinaw na nakasaad doon ang pagkakakilanlan ng babae. Pero din siyang patunay na may kapansanan sa pag-iisip. Biglang natahimik ang lahat ng makita ito. Ang mga ngitis ang mukha ay unti-unting nawala. Ngunit ang kapitan ay walang pakialam. Sinabi niya ang babae ay isang mamang lamang. Kahit sabihin niya ang nangyari ngayong araw, wala namang maniniwala sa kanya. Ngayon, kailangan nang ayusin ang lalaking iyon. Lahat ay maaaring makatulog ng mahimbing.
Sa utos ng kapitan, agad silang kumilos at nagsimula sa kanilang gawain. Nilinis muna nila ng maigi ang katawan ni Xiao Jing. Pagkatapos, ibinaba si Aji at binaril ang kisam gamit ang baril. Pagkatapos, isiniksik ang baril sa kanyang kamay at inianda ang baratang na pag-atake sa pulis at pagnanakaw. Sa wakas, sa tulong ng ilang tao, napatunayan magkasala si Aji at nahatulan ng 6 na buwang pagkakakulong. Kung magsasalita ka pa, huwag nang asahan ng batang iyon na makakalabas siya. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, ang galit ni Aji ay naging puot at nagsimula siyang maghanda para sa kanyang paglaya. Araw-araw niyang kinukuskus ng gusto ang kanyang mga daliri. Dahil tumubo na ang mga ito, hindi siya tumitikin. Pagkatapos, paulit-ulit niyang tinatanggal ang patay na balat sa kanyang mga kamay. At ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay upang maging isang taong walang fingerprint. Habang pinapanood ito, may tanong ang isang kaibigan ko para sa lahat. Paano mo tinatanggal ang balat sa iyong kamay? Talaga bang pwedeng alisin ang fingerprint? Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Lumabas na rin si Gye mula sa kulungan. Pagtingin niya pataas, ang nobya niya si Xiao Jing ay nakatayo sa di kalayuan. Naghihintay sa kanyang paglabas. Ngunit ang bahagyang nakaumbok na tiyan ay biglang nagpahinto kay Ziggy sa kanyang kinatatayuan. Si Xiao Jing ay tulad pa rin ng dati. Masayang hinawakan ang kanyang kamay. Sa oras na ito, hindi pa niya alam na siya ay buntis na. Lalo na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay isa sa mga halimaw na iyon. Ang problemang ito ay parang matalim na punyan na tumusok sa puso ni Aji. Sa mga susunod na araw, pinipigilan ni Iggy ang dalit sa kanyang puso. Araw-araw niya sinasamahan ang nobya para mapasaya ito. Hindi niya binabanggit ang masakit na alaala habang unti-unting lumalaki ang tiyan ni Jing. Opisyal na sinimulan ni Iggy ang kanyang plano ng pag-higanti at ang kanyang unang target ay si Officer Ding na siyang nag-imbestiga sa kanya dahil buntis din ang kanyang asawa. Mabilis na bumalik si Officer Ding sa kanyang bahay. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit walang sumasagot. Hindi niya alam na si Aji ay tahimik na nakalapit sa kanyang likuran. Ginamit niya ang basag na porselana at sinaksak sa lig ni Officer Ding. Pagkatapos ay mahigpit siyang kinontrol. Hindi nagtagal. Tumanggap ang pulisya ng ulat mula sa publiko. May nakuha silang plastic na bag na may lamang nabubulok na karne mula sa tabi ng ilog. Nang buksan ito, isang matinding masansang na amoy ang biglang sumalubong. Ngunit hindi pa ito ang pinakakakilakilabo. Dahil sa loob nito, may natagpuan pang katawan ng isang sambo na fetus. Ang mga buto ay halos nabuo na. Hindi nagtagal, nakafita ang pulisya sa loob ng plastic na bag ng isang cave ni Officer Dean. Pagkafita nito, agad na napagtanto ng lahat na malamang may nangyari kay Officer Dean. Agad na pumunta ang pulisya sa kanyang bahay. Pagkapasok pa lang sa pinto, agad nilang natapakan ang malagkit na dugo sa sahig at ang buntis na asawa ni Officer Dean. Napahiga sa gitna ng sala, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay brutal na inalis. Napakabrutal at madugong eksena na kahit ang mga sanay na pulis ay kinilabutan. Ngayon, ang asawa ni Officer Ding ay pinatay. Ngunit siya mismo ay nawawala. Iniinala ng pulisya na maaaring napahamak din si Officer Ding. Habang nagtataka ang lahat, ang retiradong si Lolo Coast ay bumalik na sa bahay. At ang kanyang asawa ay isang buntis na manapit ng mga anak. Kung ano magiging problema, ang problema ay malapit na mangyari. Pumunta si Lolo Ghost sa kusina para magpakulo ng tubig. Bigla niyang makita ang kanyang asawa na takot na nakatingin sa isang sulok. Inawakan niya ang baril sa kanyang baywang nang hindi na mamalayan. Ngunit huli na ang lahat. Agad na natanggap bidangwa ang tawag ni Old Ghost. Ngunit walang nagsalita ng sagutin na ito. Dahil pinuto na ni Aji ang lalamunan ni Old Ghost, hindi na siya makapagsalita. Wala siyang magawa kundi panoorin habang binubuksan ang tiyan ng kanyang asawa. Mukhang naranasan din ni Officer Ding ang parehong eksena nang dumating si Hao Jie. Patay na sa labis na pagdurugo ang asawa ni Lauti. Naririnig ang tunog ng tubig mula sa banyo. Agad na kinuha ni Dahua at Hao Jie ang kanilang baril. Makikita ang makapal na usok sa loob ng banyo. Habang si Lauti ay nakahiga sa bathtub. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala dahil sa init ng tubig. Hindi nagtagal, ang dalawang kasong ito ay naging headline sa balita. Naglatay din ng mga checkpoint ang pulisya sa buong Luzon. Dahil matagal ang binura ni Aji ang kanyang mga fingerprint. At naging sobrang mainat siya sa tuwing gumagawa ng krimen. Wala siyang iniwang anumang baka sa pinangyarihan. Maliban sa ilang tao sa presinto noon, walang sino man ang manghihingala sa kanya. Baka man nakalimutan na nila ang tungkol kay Aji. Sa araw na ito, sumakay si Aji sa isang bus. Nagplano na pumunta sa labas ng lungsod para magtago ng ilang panahon. Ngunit nakasalubong nila ang checkpoint ng pulisya. Buti na lang at walang nakakakilala sa kanya. Kaya pagkatapos ng inspeksyon, ay handa na silang palusutin. Ngunit hindi nila inaasahan na sa oras na iyon, dumating si Kuya Hao kasama ang isang grupo ng mga pulis. Pagkafita sa kanila, mabilis na bumaba si Aji ng kotse at sinubukang tumakas ng palihim. Pero nahuli siya ni Hao. Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Tatakbo si Aji. Inahabol siya ni Hao at ng kanyang mga kasama. Gusto niyang tumakbo papunta sa gubat sa tabi. Pero nadapa siya sa isang bato sa lupa. Nang makita ng lahat ang nangyari, agad nila siyang pinanibutan. Dahil dito, matagumpay na nahuli si Aji ng ilang tao. Pagkatapos, dinala siya sa silid ng interrogasyon sa presinto. Gusto ni Hao na malaman ang kinaroroonan ni opisyal din at kung bakit siya pumatay ng tao. Ngunit nanatiling tahimik si Aji kahit anong paraan ang gamitin ng kalaban. Mahigpit niyang sinarado ang kanyang bib at hindi nagsalita ni isang salita. Nawala ng pasensya si Dahua at agad na dinalian ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bakal na pamputi at marahas na dinusok ito sa painda ni Aji.
Para mapilit siyang sabihin ang kinaroroonan ni Officer Ding. Ibinuhos ni Hao Jie ang isang kahon ng thumbtack sa mesa. Pagkatapos ay itinaas si LG at ibinagsak siya ng malakas sa ibabaw nito. Dahil makita nilang ayaw pa rin niya sumuko. Galit na galit si Hao. Diretso niyang pinutok ang baril sa ulo ni Aji. Saan mo itinago ang bangkay? Utang ina, babarilin ko ang mata mo. Magsalita ka. Akala mo hindi kita makikilala. Chinjai. Pumutok. Samantala, sa kabilang panig, nakita ni Xiao Jin ang balita sa telebisyon at nalaman ang tungkol sa pagkakahuli kay Eji. Bagamat siya ilikas na may kapansanan, naiintindihan niya na ang nobyo ay gumagawa ng paghihiganti para sa kanya kung makahanap ng ebidensya ang pulisya. Siguradong mapapatawa ng parusang kamatayan si Eji. Matapos mag-isip ng saglit, naisip niya ang isang desisyon. Sinunod muna ni Xiao Jin ang nag-iisang litrato nilang dalawa. Pagkatapos ay tumawag siya sa pulis. Pagkatapos, kinuha niya ang isang prutas na kutsilyo. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo. Handang gamitin ang pinakamalupit na paraan para iligtas ang nobyo. Ginaya ni Xiao Jin ang mga balita tungkol sa krimen at diretsong binuksan ang kanyang tiyan. Ngunit, nanginginig niya itinapon ang punyat sa imburnal. Bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Kasabay ng muling paglitaw ng kaso, napilitan ng pulisya na muling suriin ang sitwasyon. Kung nakakulong si Aji sa presinto, paano siya muling makakagawa ng krimen? Nang makita ng hepe ang sinapit ni Aji, galit siyang agad na ipinatawag ang mga ito. Pansamantalang sinuspinde sina Hao Jie at Nahua. Wala silang magawa kundi tawagan ang kapitan. Lumabas na ang batang iyon. Maghiganti, seryoso na ito. Ano na ang sitwasyon na yun? Patay ang buong pamilya ni Laobi. Hindi mahanap si Xiao Ding. Ang batang iyon ay papunta sa atin. Mag-ingat ka. Narinig ni Aji ang sinabi ng hepe sa silid ng intervensyon. Agad niyang naisip ang kanyang kasintahan. Alam niyang may nangyari na kay Xiao Jing, kaya pumirma siya ng kasunduan sa hepe. Pagkatapos nagkunwari siyang caregiver at pumunta sa ospital, handa na isama ang kanyang nasugatang kasintahan palabas. Nalaman niyang matagpuan si Xiao Jing ng kapitbahay sa tamang oras. Matapos ang resuscitation, nakaligtas siya sa panganib ng kamatayan. Nang dumating si Hao, natagpuan niyang nakahandusay sa lupa ang buwalya sa pinto. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari kaya tumakbo siya pababa ng hagdan. Sakto namang nasalubong niya si Aji na paalis na. Agad na humangan si Hao sa harap ng ambulansya. Walang pag-aalinlangan si Aji. Pinigan niya ang siningador at dumiretso na. Pumasok si Hao sa loob ng sasakyan. Agad niyang tinawagan si Dahua. Sinabi niya haramin ang ambulansya sa kanto. Hindi nagtagal, dumating si Awi ng walang kaalam-alam at binunot ni Dahua ang baril at nagpaputok. Ang ambulansya ay nawala ng kontrol at bumangga sa gasolinahan. Akala ni Dahua na dinamaan na si Awi. Pero nang lumapit siya, natuklasan din na walang tao sa loob ng sasakyan. Habang nag-aaway sila, kinuha ni Aji ang spray gun na nasa tabi at diretso itong isinaksak sa bibig ni Dahua. Pagkatapos, pinunot niya ang baril sa sahig at binaril ang katawan nito. Agad na kumalat ang apoy sa loob ng katawan ni Dahua. Sa loob lamang ng ilang sandali, si Dahua ay naging isang sulog na bangkay. Hindi pa nakaka-react si Diggy. Dumating na rin si Hao sa lugar. Walang sabi-sabi. Pinahamulot niya ang kotse papunta sa gilid ng bato. 3 beses umikot ang kotse sa N. Diretso itong bumangga kay Diggy na tumatakas. Buti na lang at mabilis siyang makaiwas. Dahil wala ng baril si Hao, hawak niya lang ang pamalo at hinampas ng malakas sa katawan ni Day. Abad na pagod si Hao kumikinan at handa nang sugurin si Vey. Hindi niya inaasahan na biglang kinuha ni Iggy ang siyang takip ng balon sa tabi at biglang hinampas sa mukha ni Hao. Agad siyang napadala sa panawakan. Habang si Iggy ay nawalan ng malay dahil sa pagod, dumating na ang umaga ng ikalawang araw. Sinundan ng kapitan ang mga bakas. Binuksan niya ang ambulansya at natagpuan ang sugatan si Xiao Jing. Agad niya maisip na malapit lang si Aji. Upang pilitin siyang magpakita, binani ng kapitan ang binti ni Xiao Jing. Wala pa ring tubo na nakikita. Ipinutok niya ang baril sa isa pang binti ni Xiao Jing. Narinig ni Aji ang tunog at agad siyang bumangon. Pagkafita sa kalaban, galit na itinaas ng kapitan ang kanyang baril. Direktang dumaan ang bala sa leg ni Aji. Agad na bumulwak ang dugo. Bumagsak si Aji sa lupa. Unti-unting nawawala ang kanyang malay. Siguro hindi pa talaga oras niya. Habang papalapit ang kapitan para tapusin siya, bigla na nang nagka-aberya ang baril. Kahit anong pilit niyang kalabitin ang gatilyo, walang lumalabas na bala. Galit na itinapon ng kapitan ang baril sa lupa. At sinabi niya kay Izaki na halos hindi na makahina. Hanggang dito na lang ang direct ko sa'yo. Kung hindi ka mamamatay, bumalik ka na lang sa akin. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Si Kapitan ay pinalayas mula sa pulisya dahil sa nangyari noon. Ngunit nagbago siya ng landas at naging direktor ng isang bahay ampunan. Sa araw na ito, ini-interview siya ng isang istasyon ng telebisyon. Samantala, si Aji ay matagal nang gumaling. Paliin niyang hinahanap ang impormasyon tungkol kay Kapitan. Ngunit hindi pa rin natatagpuan ang dinaroroonan ng kalaban. Nang makita ni Aji ang kalaban sa telebisyon, muling nag-alab ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang buhok, kumuha siya ng baril na matagal na makatago. Maingat niya itong nilinis at tumungo siya sa direksyon ng ampunan. Sa pagkakataong ito, siguraduhin tapusin ang lahat ng alitan sa pagitan ng isa't isa. Hindi nagtagal, si Iye ay nasa
sa silid-aralan ng ampunan. Patagumpay ng natagpuan ang kapitan na tumutugtog ng piano. Sa sandaling mafita ni Gigi, sandaling natulala ang kapitan. Pagkatapos ay nagpafita siya ng kakaibang ngiti. Hindi siya natakot, ni hindi siya nagalit. Sa halip, binigyan pa ni Evie ng kape. Pinatawag na fita. Ipinagdasal din kita. Nang marinig ang sinabi ng kapitan, walang pagkaalinlangan si Faye. Agad niyang kinuha ang baril at binaril siya. Pagkatapos ng pagkinikanti, dinala ni Ziggy ang kanyang kasintahan na nasa wheelchair. Sinimulan ang sarili niyang masayang buhay, bagamat maganda ang naging wakas. Hindi ganito ang totoong nangyari. Sa katunayan, matapos ni Ziggy na harapin ang kapitan, may ilang mga bata mula sa ampunan ang nakafita sa lahat ng ito. Habang siya'y naghahanda na umalis, biglang niyakap siya ng batang nasa unahan. Gamit ang lapis, sinaksak nito ang kanyang liit. Nagpupumilit si Edgy na bumangon, pero mas maraming bata ang lumapit sa kanya, at pinigilan siya ng mahigpit sa lupa. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Edgy kung bakit siya inaatake ng mga bata. Marahil dahil sa madalas na paggamit ng kapitan ng karahasan, na nagdulot sa kanila ng pagkahumaling sa karahasan. O marahil dahil sa patuloy na pagtuturo ng kapitan na kami ang mabubuting tao. Ginawa nilang masama si Edgy. Na gustong makiganti para sa direktor, kasabay ng tunog ng baril. Sa huli, si Edgy ay napilitang tanggapin ang pagkatalo, at tuluyang nawalan ng malay. Ito rin ang nagpapatunay sa pamagat ng pelikula, ang kamatayan ng tagapaghiganti. Hindi ipinakita kung sino ang bumaril. At hindi rin ipinaliwanag ang naging wakas ni Xiaojing. Pero hindi mahirap hulaan ang landas na paghihiganti ni Edgy na simula pa lang ay nakatakda ng maging isang trahedya. Pagkatapos mapanood ang pelikula nito, para di kong naaalala si Jin na inosente dahil siya ang pinakawalang kasalanan ng biktima mula simula hanggang wakas. Inabuso na rin ng pulis sa istasyon ng pulisya. At nang mabuntis, hindi niya alam kung sino ang manang bata. Sa huli, binaril pa siya ng kapitan. Wala siyang kakayahang lumaban, ni hindi na naiintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Para siyang isang laruan, pinahayaan na ng tadhana na kontrolin siya. Paghihiganti ni Edgy ay para sa kanya. Pero sa proseso ng paghihiganti, nanatili pa rin siya isang taong hindi napapansin. Nakatuon lang si Edgy sa pagpatay sa kanyang mga kaaway. Tinuturing lang siya ng pulisya bilang clue sa kaso. Walang tunay na nagmamalasakit sa kanyang takot at sakit. Ang kamatayan ng tagapaghiganti ay hindi isang pelikulang pampalipas oras. Ito ay isang trahedyang nakakapagpigil ni Nina sa sobrang bigat. Nagtagumpay ba ang paghihiganti ni Edgy? Pinatay niya ang lahat ng nanafit sa kanya. Ngunit siya rin ay namatay sa kamay ng bata. Narutas na ba ng pulis ang kaso? Inuli nila si Edgy bilang sinalin. Ngunit tinakpan nila ang original na kasalanan. Lahat ng tao sa pelikula ay talo. Maraming realidad at kawalang pag-asa ang nakatago sa likod nito. Kapag ang batas ay hindi kayang bansahan ang masasama. Kapag ang kapangyarihan ay nagiging proteksyon ng kasamaan. Ang mga biktima ay napipilitang gumamit ng matinding paraan upang lumaban. Kung may isang pulis na lumabas noon para ipaglaban ang katarungan, maaaring hindi na sana nangyari ang lahat ng trahedyang ito.